Ang video natin ngayon ay tungkol sa experience ko nung first time kong pumunta dito sa South Korea noong 2017. At first time ko rin makasakay ng eroplano. 38 years old na ako at first time ko rin magtrabaho sa ibang bansa dito pa sa South Korea. At kalimitan na flight simula NAIA Terminal 1, Philippine Airlines ang sinakyan namin noon. Kami noon ay kunti lang mga kabayan. Bali, ang natatandaan ko noon ay 66 kami, 60 na lalaki at 6 na babae. Ayun. Kunti lang kami noon kasi nung time na yun ay hindi pa bugsuan talaga ng padala ng APS factory worker dito sa South Korea kasi nung time na yun ay parang kumbaga sa selection parang latak na lang kami, yung mga tira-tira na lang, malapit nang maubos yung mga naghihintay ng employer. Kami yung parang batch na ng KLT13, parang yung nasa 500 na lang yata na kami nung natitira na waiting ng employer. Ayun, nakaalis kami. Tapos, alas 6 pa lang ng hapon, nandun na ako sa NAIA Terminal 1. Ay, syempre, excited. At kalimitan naman talaga ng flight ng mga EPS factory worker na papunta dito sa South Korea ay alauna ng madaling araw. Kaya ko ginawa ang video na to para magkaroon na rin kayo ng idea, lalo dun sa mga naghihintay ng employer o dun sa mga nag-a-apply ng factory worker dito sa South Korea. Tapos ayun, paglapag namin sa Incheon Airport, 4 na oras ang biyahe mga kabayan, simula NAIA Terminal 1 hanggang Incheon Airport Terminal 1 ay 4 na oras ang biyahe sa aeroplano. Tapos pagbaba namin ng Incheon Airport, may nakabang na dun na Pinay na nagtatrabaho sa training center. Sa Ansong Training Center kami dinala mga kabayan. Kunti lang kasi kami nun. Ang pagkakaalam ko, sa Ansong Training Center, dinadala kung kapag kukunti lang. Tapos, pagbaba namin ng Incheon Airport, ay sinalubong agad kami ng mag-a-assist kung saan kami pupunta kasi first time pa nga lang namin makatapak sa Incheon Airport. I-guide kami. Tapos bago yata pumasok ng immigration, pinapila kami lahat. Tapos merong inispray sa amin na parang parang pang patay ng virus. Inisprayan kami. Pila-pila kami. Pagkatapos nun, ang dala kong pera nun mga kabayan ay dollar. Kung hindi ako nagkakamali, magkano ba yung dala kong dollar na yun? Kasi 8,000 pesos kasi yung kailangan mong budget sa pera natin. Dadali mo. Tapos pinapalitan ko yun yung peso na 8,000 pesos, pinapalitan ko sa NAIA ng dollar. Tapos pagbaba ko dun sa pagbaba namin dito sa Incheon Airport, natatandaan ko noon ay bago, di ko lang sigurado kung bago pumasok ng immigration sa Incheon Airport, may nakita kaming money changer. Doon kami nagpapalit ng won. Yung dollar, pinapalitan namin ng won. Nasa magkano ba yun? Parang ang naging won ko noon ay 160,000 won yata yun o 150,000 won yun. Kasi kailangan talaga won. Ganun naman talaga lahat. Palit ng won. Tapos, ayun. Sumakay na kami ng bus. Pasakay namin ng bus, ang biyahe simula Incheon Airport hanggang Ansong Training Center. Di ako lang sigurado dito, pero ang alam ko nun parang 1 oras yung biyahe. Medyo malayo-layo rin. Tapos, pagdating namin ng Ansong Training Center, may nakaabang na agad na magme-medical. Nakabang na agad bago kami bumaba ng bus. May nakabang na. Tapos yun, diretso. Wala pang kain-kain. Ang natandaan ko noon ay kumain kami sa aeroplano ay siguro mga yun. Alas 3 yata yun. Tapos dumating kami sa training center alas 6, parang alas 6 ng umaga na yata yun. Oo nga, parang ganun. O 6:30. Medical.
Ang natatandaan ko noon ay sa medical ay unay blood pressure, tapos sinukat yung timbang, sinukat yung height, tapos ihi, kinuha ng ihi, tapos kinuha na ng dugo, panghuli x-ray. Natatandaan ko noon, yung pagkuha ng ihi, yung iba talaga ay hindi makaihi. Tapos, wala nang problema, parang wala naman kasing bantay eh. Parang pila-pila lang yung mga ihian, tapos hili-hilira din kayo, tapos yung dalawa na katabi ko, hindi talaga makaihi. Wala talagang silang mailabas na ihi. Sabi nung isa, kuya, baka naman pwedeng makahingi ng ihi. Sabi ko, hindi yata pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi kuya. Wala talagang lumalabas eh. Siyempre, tiwala naman sila sa akin kasi wala naman talaga akong sakit. Saka sigurado naman yung hindi, sinahod ko. Kasi ganito kalaking bote lang mga kabayan yung lalagyan mo ng ihi sa training center. Yun, dalawa sila. Tapos ayun. Tapos pagdating namin doon, di sinamahan kami doon sa kwarto. Sa isang kwarto ay 6 kami. 6 na Pinoy. Tapos yung katapat naming kwarto ay ibang lahi. Kasi isang hilera ng mga kwarto, parang 5 yata yun, tapos tapat ng tapat yan, 5 kwarto din, ibang lahi. Parang Kyrgyzstan niya, parang Nepal yung nakita ko ron. Iba talaga yung hindi naman sa pang tawag dito, pag pandalait ay iba talaga yung amoy nila. Pagbukas pa lang ng pinto nila, pag napasabay ka ng bukas sa kanila, amoy sibuyas talaga mga kabayan. Iba talaga yung amoy nila. Tapos ayun. Tapos kain kami. Eto. Kasi may mga nagsasabi kasi na masarap daw ang kimchi. First time ko rin makatikim ng kimchi. Alam niyo naman, hindi naman sa talagang wala talaga walang pera talaga sa Pilipinas. Pilipinas, alam niyo na, talagang kumbaga sa isang kaig isang tuka. But nung nasa Pilipinas kay kakain ka ba ng ganun? Siyempre wala kang pambili. At first time ko rin kumain ng kimchi. Ayun, sabi ng iba masarap daw. At pagkuha ko ng kimchi, dinamihan ko. Kasi sabi nila masarap daw. Tapos pagtikim ko, yung lasa na pwede na. Pero hindi siya, para sa akin, pero hindi talaga siya masarap. Tapos nung habang tumatagal na ako dito sa South Korea, parang na rin, nasanay rin ako sa lasa. Tapos ayun, training. Pagkatapos kumain, training, 3 araw yung mga kabayan. Puro training lang kayo. Tawag dito yung papaliwanag nila, yung bawal at hindi bawal, yung mga kultura ng Korea, may ibibigay pa sa inyong libro, at meron sa inyong doon rin kayo i-issuehan ng ATM, kung saan papasok yung sweldo niyo dito sa South Korea. Bago matapos yung training namin ng pangalawang araw, ay may tinawag na mga pangalan. Sabi nung babae, nung nag-a-assist sa training center, sabi, yung mga tatawagin mong pangalan, kung maaari ay tumayo. Lintik. Para ako'y kinakabahan mga kabayan pagdating sa ganyan. Tapos ang matindi nito, parang 5 o 10 yung tinawag at nakasama pa yung pangalan ko. Di kabado ako ngayon. Tapos pagkabanggit ng pangalan, ang sasabihin lang pala ay lahat kayo ay pumasa sa medical. Kumbaga pakabalang nung babae na nag-a-assist sa training center. Tapos hindi talaga ako halos makatulog mga kabayan sa training center. Kasi doon ko na naisip, doon na ako parang tinamaan ng homesick nung nandun ako sa training center. Kasi doon ko lang naisip, nung nasa Terminal 1 pa lang ako, excited talaga ako. Masaya talaga ako. Sabi ko, sa wakas, makakarating na ako ng South Korea.
at mabibili ko na rin yung mga gusto ko. Gusto kong lupa't bahay. Sa training center, doon na talaga ako tinamaan ng homesick. Lalo pa yung anak kong panganay noon, maliit pa rin siya nung umalis ako. Yung cellphone ko noon ay wala pang pa-video call. Tapos yung isa, sabi sa akin nung isa, ay hindi rin siya maka-video call, yung hindi rin makasagap ng wifi, yung cellphone namin dala. Sabi niya sa akin, pre, baka naman pwedeng share tayo sa card. Kasi yung card, para lang makatawag kami na masabi namin sa pamilya namin na nandito na kami sa South Korea. May wifi naman sa training center, kaso nga lang, yung cellphone namin dala, hindi makasagap ng wifi. Mahinang klase. Ayun, share kami, 3 kami sa isang card. Hindi ko na lang natandaan kung magkano yung bill namin sa card na yun. Tagdi 10 minutes kami ang tawag. Ayun. Sinabi ko lang sa asawa ko na nandito na kasi siyempre, kailangan din lang malaman, siyempre yung asawa mo nag-iisip din ba kung anong nangyayari sa iyo. Kaya ayun, nakatawag kami. Tapos, pagdating ng pangatlong araw, yung panghuli na, siguro alas 11, alas 10, nandun na kayo sa room kasi iintayin nyo na yung mga amo na susundo sa inyo. Ayun, isa-isa na. Tapos nagtataka ako nun, bakit ang tagal-tagal ang tagal dumating yung amo ko. Parang 5 na lang kaming natitira. Sabi nung isa, pre, ba't ba? Yung isang katabi ko, nagtataka na rin bakit ang tagal-tagal namin sunduin ng amo namin. Yun. Kaya pala matagal sunduin. Ang maagang sinusundo mga kabayan pala ay yung nandito sa malalayang lugar. Halimbawa, ang destination mo, ang nakapili sa'yo ng employer ay sa Busan, maaga silang dumadating kasi mahaba ang biyahe. Simula dito sa Seoul, ang pagkakaalam ko sa bus o kaya kung may sarili kang sasakyan, ay inaabot ng 4 na oras o 3 oras biyahe. Kaya yung malalayong lugar ang naunang kuhanin yung mga worker nila sa training center. Kaya pala kami, malapit lang pala kami. Dito lang pala kami sa Seoul. Kaya matagal dumating yung susundo sa amin. Kasi simula training center, ang biyahe, ang natatandang ko ng biyahe hanggang dito sa amin ay wala pang 1 oras. Ayun, ganun ang nangyayari. Kaya kung dun sa mga naghihintay ng employer, kung nandito na kasi training center at susunduin kayo ng amo nyo, malamang yun, ganun din ang mangyayari. Pag malayong lugar, mauna kayong sunduin, maunang dadating yung amo ninyo. Tapos nung second entry ko dito sa South Korea noong 2023, siyempre hindi na kami pupunta ng training center. Yung mga sincere worker, ibang ospital na agad ang punta nun, medical clinic. Pagpunta nyo medical clinic, pagkatapos yung medical, at nakita na clear naman kayo, okay na, sunduin na kayo ng amo nyo. Mabilis lang ang result ng medical, alam na agad nila. Ayun, sundo ng amo, tapos dadalhin na kayo sa company ng amo nyo.